po. Nagtataka po ba kayo bakit ganito ang ating background? Kasi nandito po tayo sa office and alam niyo po ba kung nasaan tayo? Ang office ko po is pawn shop. Ayan. Dito po ako nagtatrabaho sa pawn shop and since wala pong tao ngayong araw na to, ay naisipan po natin gumawa ng video or magbigay ng tips tungkol sa gold bilang isang employee sa pawn shop. Tayo po ay syempre kahit paano medyo may kaalaman na sa gold. Yan po kasi ang importante kapag nagtatrabaho sa pawn shop is magkaroon ka ng kaalaman about gold. Ayan. And dito po sa atin sa Pilipinas is may iba't iba po tayong klaseng tinatawag na gold. Yan po, syempre nanggagaling po yan sa iba't ibang bansa. Yan. Pero syempre po, bago po nating ibigay ang mga tips na yan or ibigay ang iba't ibang klaseng gold, bibigyan ko po muna kayo ng tips or sagutin po natin ang tanong ng karamihan sa mga tao ngayon na worth it nga bang mag-invest sa alahas or sa gold. Yan. Sagutin po natin yan sa video na to. And sana po pala masagot natin or makapagbigay kami ng tips kung worth it nga po bang bumili ng gold or mag-invest. Yan. Bakit nga po ba tinatanong ng mga tao kung worth it mag-invest sa gold? Kasi, unang-una po, ang gold, bihirang-bihira po yan magkaroon ng pagbaba sa presyo. Usually po, every year, tumataas po yan. Hindi po siya, matagal na po sa pagkakaalala ko is, it's been 10 years or 8 years since nagkaroon ng pagbaba ang gold. At nagkaroon man po yan ng pagbaba is sobrang konti lang. Unlike po ng mga every year tumataas siya. Kaya po, masasabi ko na worth it po bumili ng alahas. Yes, worth it po. Kasi ang alahas po or gold, sabi ko nga po, hindi yan bumababa. Madalang bumaba ang presyo niyan. So, ayun nga po, madalang pong bumaba ang presyo ng gold. And sa iba po kasi, hindi naman lahat ng tao is bumibili ng alahas for their luxury or para lang masabing may pera sila or ipagyabang kapag suot ito. Usually po ng mga Pilipino or hindi lang siguro mga Pilipino, mostly po ng mga customers namin dito sa pawn shop is ginagamit po nila ang alahas for their investment. Hindi lang naman investment. Especially po dito sa pawn shop is dito sa probinsya, ginagamit po yan ng mga farmers bilang nakakainis naman si RG. Sabi ko, huwag siya maguloy. Maibol. So, yun nga po. Karamihan po ng customer namin dito is farmers. Bakit farmers? Kasi ginagamit nila to bilang puhunan. Like, kunwari po kasi, ganito yan. Kumita sila sa bukid. Nag-anihan. Kumita sila sa bukid. Bago nila maibili ng mga hindi na importanteng bagay yung pera nila or yung kinita nila, ang ginagawa po ng mga farmers is bumibili po ng alahas. Ayan. Usually hindi naman, syempre, magsasaka. Minsan madalang naman silang magsuot. So, ang ginagawa po nila, bumibili sila ng alahas or ng gold para bilang investment. Hindi naman investment Parang ready cash. Ginagawa nilang ready cash yung gold. Kasi nga naman, if yung kinita mo sa bukid, is binili mo ng ibang bagay or like, the best example is cellphone. Yes, cellphone. Diba, napakabilis ng pagbaba ng presyo ng cellphone. Kunwari, yung kinita mo sa bukid, let's say, kumita ka ng 20,000, and then binili mo yan ng cellphone. Yung, kumbaga, yung pinaka model at that time, pinaka latest model at that time. Na, sabi mo na presyong 10,000, 15,000. So, binili mo yan ng cellphone, yung pinaka latest ng time na yun. Ilang buwan lang, 1 month, 2 months, ano nangyari? Marami na namang bagong labas na unit or mga latest model. So, ano mangyayari sa presyo ng cellphone? Bababa, di ba? Unlike sa gold, kapag binili mo yan
sa presyo ngayon na 10,000 or 15,000, hindi yan bababa. In many years, tataas pa yan. Let's say, kasi pagsasanglaan is, syempre isasangla mo lang yan sa presyo ng 70% or hanggang 80% ng pagkabili mo. Pero, pag dumating yung time na ilang panahon, 2 years, 3 years, 5 years, kung magkano yung pagkabili mo, ganun na rin yung presyo niya. Or minsan, mas tumataas pa. O, di ba? Kumita ka pa. Tapos, nasa iyo pa yung alahas. Unlike cellphone, naluluma, bumababa ang presyo, o di ba? Hindi mo yan pwedeng gawing ready cash agad. Unlike jewelry or gold. Oh. Siguro naman, nakuha nyo na ang sagot kung worth it nga bang mag-invest sa alahas. Diba? Ayan, diba? Nakapag-invest ka na, tapos, ayan, nasusuot mo pa siya ng ganyan. Or anytime na meron kang event, usually naman kasi ng Pilipino, bumibili sila ng alahas and then usually, meron silang usually kasi talaga pagka nangungulekta ka ng alahas, meron kang pang araw-araw na gamit and meron kang pang okasyon. Kunwari magnininang ka, yan the best yung mga Pilipino sa ganyan. Kunwari magnininang sila or ninong, dyan ilalabas nila yung mga pinakabongga nilang alahas na mga binili nila. Yan yung mga tinatago nila sa baul. Diba? Tama ko? Ganyan yung mga Pilipino. O, diba? Pero syempre, yung iba naman talaga, sabi ko nga, ginagamit nila ang alahas. Or, maraming ganyan dito eh. Kunwari sinangla nila yan, and then tinubos. After 5 months, or pag mag-start na ulit ng bukid, or pag kailangan nila ng pera, pagbalik dito ng alahas, kung paano nila tinubos yun ng nakasealed, ganun pa rin nila ibabalik. So, yun, ginagamit lang talaga nila yung alahas bilang ready cash. Ready cash na pwede mong isangla or anytime na mangailangan ka, pwede mo siyang gawing pera. And like sa ibang bagay, bumili ka ng cellphone, ng bag, shopping ka, maibabalik mo pa ba yun? Diba? Syempre hindi na. Maibabalik mo pa ba yun? Saka at least half man lang ng presyo ng pagkabili mo. Diba? Hindi. Diyan the best ang pagbili ng alahas. Kasi pwede siyang gawing cash nang hindi lalayo sa presyo ng pagkabili mo. 'Di ba? Doon pa lang panalo ka na pag bumili ka ng jewelry or may extra kang money or gusto mo kasi pag sa bangko, safe naman, 'di ba? Safe. Tutubo naman yan ng sobrang konti. Pero at least pag alahas, andyan lang yan eh. Anytime, pwede mo siyang isangla. Pwede mo siyang gawing cash. Diba? Eh kapag nasa bangko lang yung pera mo, hindi ka na nga nag-i-enjoy ng suot yung alahas mo. Andun lang yung pera mo. Tapos, minsan, hindi ka pa maka-withdraw. Sarado ATM, sarado yung bangko pag weekend, sarado yung bangko pag holidays. Eh kapag ang alahas, anytime, pwede mo yung isangla. Ang mga sanglaan, sarado lang yan kapag as in super special holidays. Meron pa nga pawn shop dyan, as in 24 hours open. Diba? Meron pong pawn shop na gano'n. 24 hours open para sa mga tao. Kaya ako sa inyo, worth it talaga. Worth it po talagang bumili ng alahas. Siyempre, pag bibili tayo ng alahas, next tip po natin is saan nga ba dapat bumili? Or saan tayo mas makakamura? Yan, marami po kasing sa panahon ngayon, lalong-lalo na Facebook is nagiging market na yan. Hindi na lang siya social media, basta Facebook is now market. And napakadali ng marketing sa pagdating sa Facebook. Marami na pong nagbebenta, mga online sellers ng mga gold. Yes, genuine naman po yung mga yan.
Siguro may ilan lang na talagang mga buisit na nangi-scam. Nakakabil ka ng pagdating sa'yo, the items are fake or may damage, gano'n. And pinaka-best po na bumili ng alahas na mura is talagang sa mga pawn shop na nagsusubasta. Subasta, yes. Sa atin naman po talaga, karamihan, alam naman niyan kung ano yung subasta. And marami na po sa mga gold enthusiasts, jewelry enthusiasts, alam po yan na talagang makakabili ng mura pagdating sa mga pawn shop or sa mga subasta items. Yes, mas mura po kasi nga, syempre, kahit anong bagay naman na second hand na or nagamit na, is mas mura pagdating sa mga brand new items, hindi po ba? Kasi, syempre, may mga times na yung gold na yan, medyo naluluma lang ng konti, pero pag nilinis mo naman is babalik yan sa dati ng hinang. And then, may mga items din naman na nagkakaroon ng konting nade-deform ng konti. Usually, lalo na pag mga 21K, and especially yung 24K. 24K is the 100% real gold. Ayan. Kaso, mas sobrang malambot po yun, kaya mas madaling ma-deform. Ayan. Meron po kasi tayong iba't ibang klase ng gold or carats pagdating sa gold. Meron po tayong 14K, 18K, 21K, and of course, the 24K, which is yung 99.99% real gold or pure gold. Ayan. May mga tao po kasi na yun yung gusto nila. Kasi, sa totoo lang, minsan, 24K, talaga makikita mo na siya. Iba yung itsura niya. Iba yung dating niya. As in, gold na gold. Unlike sa mga 18K, 21K is good also. Maganda siya. And 18K naman is, yan, usually 18K, maganda yan kasi hindi siya masyado agad na-deform or nasisira. Kaya, usually kung pag araw-araw mo lang naman, mas maganda po is, ang gagamitin mo is 18K. Yan. Yan po ang pinaka-common dito. Pinaka-common na ginagamit ng mga tao. The 18K gold. And, marami rin naman pong iba't ibang klaseng gold. Meron po akong mga ano dito, some examples ng, wala nga lang po akong 24K ngayon dito, pero meron po kami ditong 14K, 18K, and the 21K. Yan, bibigyan ko po kayo ng mga examples. Yan. So, usapang subasta po muna tayo ulit. Bakit nga ba kasi mas mura ang subasta? Ayan. Actually, masarap din naman po talagang mamili sa subasta. Kasi marami ka pa rin dyan makikitang mga good as brand new na sa mababang halaga. Pero syempre, sa mga hindi talagang mahilig sa gold, meron kasi talagang mga tao na kahit sobrang mahal, binibili nila yung item. Ayan, yun yung mga as in gold or jewelry enthusiast na parang talagang trip nila na lahat ng kami nila may sing-sing, yung braso nila, maraming bracelet. Diba? May mga ganun kasing tao eh. Na kahit ang mahal-mahal na nung alahas is bibilin pa rin. Ayan. Ayan. Pero syempre, sa mga pangkaraniwang tao, mas gusto nila yung makakatipid sila. Kaya, karamihan is naghahanap ng mga subasta. Meron po akong, and now, meron ako mga sample dito ng mga items. Ayan, ito po yung ating mga display na earrings. Ayan. So, bibigyan ko po kayo ng sample ng 18, 21K. Ay, wala pa tayong 14K dito. Ayan. This one po is 21K. See? This is a dangling earring. And this one po is 18K.
medyo kita po ba yung difference ng kulay? See, the 21K po is medyo ma-red. The 18K is ma-yellow. And kapag po pala bibili tayo ng mga alahas, bilang nasa pawn shop po, is bibigyan ko kayo ng tips dyan. Minsan po kasi, may mga alahas or may mga jewelry na merong mga laman sa loob. May mga palaman. Lalo na pag mga mabibigat na item. Pinaka-best sample po dyan is the loop earring. And this one po. This is the loop earring. This one po is 18K loop earring from Saudi. Ayan, magaan lang po siya. See? Magaan lang po yan. Usually po, pag sa pawn shop, kapag mabigat ang loop earrings, hindi yan tinatanggap. Kasi, pangkaraniwan po, kapag mabigat, is meron po yung laman sa loob. Ayan. May laman po siya sa loob, na hindi naman gold. Hindi kasi siya solid. Pinapalaman po nila dyan is the tingga. Ano ba yung English ng tingga? Yeah, di ko siya maisip. Hanapin ko na lang mamaya. Ilalagay ko dito kung ano English ng tingga. And usually po ganun. May mga pawn shop naman na kapag mabigat yung item is binubutas nila yon. Meron silang pambutas na maliit para malaman kung ang item is pure or solid gold. Yan. Kapag po bibili kayo ng mga loop earrings na ganito, make sure po na hindi siya masyadong mabigat. Kasi babayaran niyo yung presyo sa ganung timbang per gram. Tapos hindi naman pure gold. And minsan, may possibility pa na hindi yan matanggap sa sanglaan. Yan po yung isa sa mga tips ko pag bibili kayo ng mga loop earrings. And ganun din po sa bangles. Usually po may mga item na ganyan is loop earring, bangle, or gents ring. Or yung ring ng panglalaki. Yan. Pag sobrang bigat po niyan, tapos parang ang kapal-kapal ng ibabaw, usually po, meron po yung laman sa loob. And sa mga pawn shop nga po is maingat pagdating sa mga ganyang items. Kung wala ka namang katulad po sa amin, wala kaming pang butas ng item. Pag sobrang bigat po ng gents ring, hindi na po namin yan tinatanggap. Kasi po, may possibility na yung ibabaw niya is hindi solid. Hindi siya solid gold. Meron siyang laman sa loob. Kaya po, nag-iingat kami pagdating sa mga ganyan. And sa mga bumibili ng alahas, lalo na pagdating sa brand nyo, siguro maraming nagtataka. Bakit? Hindi kasi yan usually per gram eh. May tinatawag kasing the regular, the SPL, and the BSPL. Yes. Regular is yan yung mga simple cut ng gold. Yan yung mga simple lang yung designs, yung yari. Yan, regular price yan. Kasi nga, hindi siya masyadong mabusisi gawin. And then the SPL, which is yung medyo mabusisi, medyo may mga arte-arting design. And then the BSPL. Yes, BSPL po. Yan po talaga yung as in sobrang special na mga designs. Mas mataas po yung mga prices niyan compared sa mga regular and then SPL. Like, meron po akong sample dito ng mga SPL. Like this one po. This one. Nakikita nyo. Meron siyang mga makinang siya, diba? Para siyang balls. Alam mo yung crystal ball or yung ball pagdating sa party. Yung iba-iba yung ilaw. Ayan. Ang tawag po natin dyan is die cut. Ayan. Since mahirap yung gawin, mas mahal po siya per gram compared sa regular price. Ayan. And then this one. Ayan. This one po is, we call it donut. Ayan. Yan po is mga SPL po yung mga yan. Mas mahal po siya kasi mas mahirap siyang gawin. So, mas matagal yung production. Ayan. Tapos may
ko ba, may mga alahas din talaga na mas mahal per gram. Like this one, Cartier. Actually, hindi naman siya as in, hindi siya yung tipong original na Cartier. Siyempre kasi, pero pure gold po siya. Pure gold na kinakopy natin ang Cartier. Siyempre, pag sinabi mo Cartier, hindi. Pag kasi sa Cartier ka bumili, as in yung original Cartier, hindi lang kasi yung gold yung babayaran mo. Babayaran mo yung pangalan. As in, pangalan lang. And usually yung Cartier po talaga, na original, is may mga bato. Usually, may mga bato po yun. Kaya, sobrang mahal mo.